Yes! Magandang araw. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Sa ating mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Ay naway nasa mabuti kayong kalagayan, ha? Welcome. Ito po yung lingkod, Robert. Yun, ha? Ito po pag-usapan po natin itong pahayag by the way nga pala, itong si General Romeo Brawner ay meron po siyang pahayag patungkol dito sa sinabi ni BP Sara kamakailan. Ito pong sinabi ni BP Sara na kapag siya ay pinatay ay meron po siyang gagawin. Dahil dyan, ay meron pong pahayag itong si Romeo Brawner. At ito po, pakinggan nyo. Kung merong nangyari, let's say may nangyari sa ating Vice President, bakit ito yung simula ng kaguluhan? No? Because of yung salaysay na rin na binanggit niya na kung may mangyari sa kanya, no? Meron po siyang mga actions na gagawin against the President, the First Lady, and the Speaker of the House. So, ayaw natin mangyari yun na baka masingitan tayo. Baka meron yung mga ibang grupo dyan, no? Di ba? Na may gawin sa ating Vice President para mapagbintangan kung sino man. And then, that could cause chaos. So, we will not allow that. We will not allow that. Kaya puprotektahan pa rin natin ang ating isip Presidente. Now, when it comes to our political inclinations, we recognize that all of us have our own political opinions, political inclinations. We respect that. No, we respect that. Pero habang suot-suot po natin yung ating uniforme, ay kailangan sundin natin yung saligang batas at protektahan natin ang ating bansa. So we cannot just air our grievances just freely being members of the Armed Forces of the Philippines. Kung gusto po natin gawin yun, mag-resign na lang tayo, di ba? Hubarin natin yung uniforme natin and then that's the time you're free to do whatever you want to do. So, as members of the Senior Enlisted Personnel Corps of the Armed Forces of the Philippines, I am calling out to you to reach out to our soldiers hanggang po sa private, even sa mga trainees natin para ma-explain natin yun. Explain natin ng maigi sa kanila. Again, malaki po yung respeto ng ating taong bayan sa Armed Forces of the Philippines. They are depending on us to maintain the peace and the security of our country. That has not failed them. No, that has not failed them. So may tasking kasi tayo, may mission tayo para sa ating bayan. Okay. Yan po ang pahayag ni Romeo Brawner. Ano po ba ang konteksto ng kanyang sinabi? Ito po ulitin natin. Sabi ni Romeo Brawner, kung meron mangyari sa ating Vice President, maaari itong simula ng kaguluhan because of yung kanyang salaysay na rin na kung may mangyari sa kanya, meron siyang mga aksyon na gagawin against the President, First Lady, and the Speaker of the House. Okay? Dagdag po ni Brawner, ayaw natin mangyari yun. Baka masingitan tayo at may mangyari sa ating Vice President. At pagbintangan tayo. Kaya babantayan natin siya. So yan po Ngayon, ano po ang konteksto ng kanyang pahayag?
Ibig sabihin, kung hindi po sinabi ni VP Sara sa publiko itong banta sa kanya, at kung merong mangyari sa kanya, siya po ay may gagawin laban dito sa tatlong tao na binanggit niya. President, First Lady, and the Speaker of the House. Ngayon, sabi ni Bronner, ayaw natin mangyari yun sapagkat baka mapagbintangan ang administrasyon sa makatuwid. Dahil sa sinabi ni VP Sara, kaya baka mapagbintangan, kaya babantayan nila ngayon si VP Sara. Ano kaya kung hindi sinabi ni VP Sara yun? Ano kaya kung hindi nagsumbong si VP Sara sa taong bayan na kapag siya ay pinatay, siya ay gaganti? Ano kaya kung hindi sinabi ni VP Sara yun? Ikilos ba ang militar? Ikilos ba si Bronner para i-secure si VP Sara? Mabuti na lang pala ito si VP Sara ay nag-isip. At doon sa kanyang sinabi, napukaw ang atensyon nitong pamunuan ng armed forces para bantayan si VP Sara. Mabuti na lang advance mag-isip itong ating Vice President. Mabuti na lang. Ngayon, nabuking po dito ang pamunuan ng armed forces, ito si Bronner. Kaya pala meron silang ginagawa dito sa mga security ni VP Sara. Di ba naging issue itong security ni VP Sara, binabawi, dagdag bawi. Tinatanggal yung mga ibang security niya. Nung nagreklamo siya, ibabalik daw ng PNP. Di ba ganon? Yung naging takbo ng issue. Ibig sabihin, hinihintay nila na magreklamo si VP Sara saka sila action. Di ba? Kaya napaghahalata itong mga itong administrasyon. Di ba? Pero alam nyo na kay VP Sara na kung ano ang kanyang sagot dito sa pahayag ni Bronner. Okay? Alam ko, ako tiwala ako kay VP Sara. Matalino yan Hindi katulad ng nakaupo sa Malacanang. VP Sara po, advance mag-isip po yan. Malalim po yan mag-isip. Pero, ganun pa man, tayo po ay huwag magpakampante. Sabi nga ni VP Sara, may history. May history itong mga Marcos. Yung binabanggit niya ay itong nangyari noon kay dating senador Benigno Aquino. Di ba? Na binaril diyan sa airport. Kaya ngayon si VP Sara po advance dahil meron na siyang basihan. Galing. Yan po si VP Sara. Dahil dyan, ito pong si Marcos Jr. ay meron pahayag. Meron pahayag si Marcos Jr.
siya po ay nakikiusap na wag na raw po mag-file ng impeachment complaint itong mga kanyang tuta dyan sa Kongreso. Sabi niya, idagdag pa niya sa kanyang mensahe. Ito daw si BP Sara ay hindi naman importante. Galing ano? Ay alam nyo okay na sana yung nakiusap siya na wag mag-file ng impeachment Kaso kasabay nun minaliit niya itong si BP Sara. Wala daw o hindi raw mahalaga. Yan tanong natin dito kay Marcos Jr. Sino kaya ang mas mahalaga? Mahalaga sa bayan, may pahalaga sa bayan. Si BP Sara pa o ito si Marcos Jr.? Sino kaya ang mas may alam sa paglilingkod sa pamamahala sa bansa? Si Marcos Jr. ba o si BP Sara? Okay na sana kaso sablay. Alam nyo ito ako sa palagay ko, kaya lang ito bumawi itong si Marcos Jr. nakiusap sa kanya mga tuta dyan sa Kongreso na huwag mag-file ng impeachment kasi baka natakot. Kasi maraming mga kababayan natin ang galit at nagpapahayag ng kanilang galit laban dito sa Administrasyon Marcos. Ang lahat na ito po ay politika. Ang lahat na nangyayari dito kay BP Sara ay politika. Maraming politika dahil sa ambisyon ng isang tao. At hindi lang yan. Ito po ay masasabi natin na rin na kasama na dito ang diversionary tactic. Sapagkat sa napakaraming issue ng bansa natin, nandyan yung mahal na bilihin, bagsak na ekonomiya, kagutuman, walang nakuwang investor, wala nag-i-invest na mga banyaga sa bansa sapagkat hindi positibo ang ating bansa gawa na nitong sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Talamak na corruption, tantara na corruption, sabi nga ni Katunying. Ngayon, para ang focus ng tao, ang atensyon ng tao ay mawala sa issue ng bansa, sa tunay na issue ng bansa, kaya ang ginagawa nila ngayon, inaatake si BP Sara. Tama, di ba? Diversionary tactic. Nagsama-sama, maraming politika. Ambisyon. Dahil sa ambisyon, ginagamit nila ang maraming politika para ilubog yung iba, siraan yung iba. Kung titingnan naman natin, mas sirang-sira sila kumpara kay BP Sara. Kahit anong gawin nilang halukay dyan sa mga record, pero ang kanilang ginagawa, kitang-kita. Ang kanilang trabaho, kitang-kita. Hindi po yung may tatago. Ito mga inayopak. Hindi po nila may itatago sa atin ang kanilang kapalpakan, ang kanilang kahinaan.
Kahit anong kubli nila sa pamamagitan ng pag-atake sa mga Duterte, hindi po nila maikukubli. Ito mga dilim, lihim. Kaya tingnan nyo naman. Kahit anong atake nila, nananatiling malakas ang suporta ng tao kay BP Sara. Kaya alam po ninyo kahit sabihin ni Bronner na kung may mangyayari kay BP Sara, pagbumulan ng kiyos, ng kaguluhan, hindi lang po yan. Sa akin palagay. Kapag kinulong nyo, kapag tinanggal ninyo si BP Sara sa kanyang pwesto, naniniwala ako na magiging magulo. Yan po. Dahil naniniwala kami, nakikita namin na si BP Sara ay nasa tamang landas. Nasa tamang landas po si BP Sara. Kaya wag kayong magkamali. Nasaktan, kulong, tanggalin si BP Sara sa kanyang pwesto. Alam namin, nasa tamang landas si BP Sara. Marami po mga Duterte supporter tahimik lang, nag-o-observe lang sa mga nangyayari. Pero kapag sumubra na, maraming Duterte supporter ang nanonood lang sa ngayon. Marami pang nanonood sa nangyayari sa bansa ngayon sa EDSA. May mga supporter kayo, may pagtitipon dyan ngayon. Pero sa oras na may mangyari kay BP Sara, hindi na yan, dadami yan. Magugulat kayo. Magugulat kayo. Dahil hindi papayagan po ng taong bayan, majority ng Pilipino, na mapahamak si BP Sara. Kaya dito kay General Romeo Bronner, Sir, hindi lang po kaguluhan o sakali may mangyayari kay BP Sara, hindi lang po yan ang dahilan para magkagulo. Sa akin palagay, sa akin nakikita, observation ko sa mga nababasa ko sa social media, yung mga hayag ng tao. Yan po aking business. Kaya ako nasabi na kapag may mangyayari kay BP Sara, is either maikulong, tanggalin sa pwesto, or mamatay. Yan po, ang tatlong yan ay magiging sanhi ng kaguluhan. Iyos, sabi nga ni Bronner.